Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bagong bayaning magsasaka o BBM Rice, mabibili na naman sa kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Magatang manan iti kadiwa ng Pangulo iti syudad ti Batak ti bagong bayaning magsasaka wenno BBM Rice wenno iti nalakaken na imas abagas manipod iti National Irrigation Administration. Dahito iti may katlo abansanda ti panaglako ti nasong ahensya ti bagas asag to 29 pesos magatang lagitad na ti vulnerable sector kas iti senior citizen, persons with disability, dagiti single parent ken miyembro iti 4Ps. Inimbitaran ni City Agriculturist Mark Abad dagiti umili karaman ditoy a sektor tapno gundawayan iti nasao nga presyo ken gumatang payan kadagiti agkakalaka nga agricultural products a presko ken direkta nga agapo kadagiti mannalon. Ti kadiwa ng Pangulo ket nang rugi iti kalman Pebrero 12 ano sa dinno dagiti mismo mannalon ti aglako ditoy ken agapo kadagiti amin na barangay iti nasao nga syudad. Malaksid iti daytoy dapat farmers cooperative ken asosasyon mangijaya ti bukod da a produkto kas iti peanut butter dagiti lames ana proseso itlog ken dadumapay. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo Solidarity Pack para sa mapayapang halalan nilagdaan sa La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. In parangarang tinagdudumang ahensya ti gobyerno ti panagtarigagay da iti panakagunod iti natalgad ken mapagtalkan at 2025 national and local elections babaan iti panakaperma ti Solidarity Pact naangay ti panagperma iti Solidarity Pledge iti La Union Police Provincial Office City of San Fernando, La Union. Indaulwan da ito iti La Union Police Provincial Office babaan iti liderato ni Police Colonel Harold Bruno, Provincial Director, bayat ang nagserbi kas guest of honor in speaker ni Attorney Alipio Alonzo Castillo III, Provincial Director ti Commission on Elections wenno COMELEC La Union. Iti panarita ni Attorney Castillo III in paganatgat na at the voice of the people is the voice of God mainaig iti eleksyon. Inaklon na nga adutikarit iti eleksyon ngam impanamnaman ng araramidan ti COMELEC ti trabaho datapno agbalegi ti basing kawal. Inbalikas mat ni Police Colonel Bruno ti tartarigagayan ti Chief PNP nga ang gusto ng pulis ay ligtas tayo. Inalukoy na rigiti police officers ken ti amin adimar ay iti Solidarity Pact signing ngagkaykay satap no magunod tinatali na ay nga eleksyon. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Lupong tagapamayapa ng 61 barangay ng lungsod ng Borongan isinailalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa oryentasyon at pagsasanay ng KP Law at tulong legal sa mga barangay. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Igit pa pailaro madunlupong taga-pamayapan sa 61 nga mga barangay ng syudadan Borongan hinduha kadlaw nga orientasyon ug training bahin ang katarungang pambarangay o KPLO nga napudpa aton bulig legal ha mga barangay. Chairman ng lupong taga-pamayapa kalpud aton secretary nga isa nga membran KP nga tika nga 15 nga mga barangay ng syudad aduna partisiparan ikaduha nga batch sining aktibidad nga gimbubuhat sa Premier Hotel Function Hall Pebrero 12 nga da 13. Igin pahayag ga DYSRP Borongan ni Mrs. Florita Balato Mocoro, City Local Government Operations Officer, tuwin niya komprehensibong ekstensibo nga paghangid nga magkamay-ani sa danga hibaro adun lupong taga-pamayapa agud mapakasag aton implementasyon ng KP
pipilo ang mga barangay han syudad. Iginsasayod liwatan mga abogado ng City Legal Office adton ayuda legal pagpapatuman ang mga opisyal han barangay ang irang mga responsibilidad nga dan irin sasakupan dugang pa ni Mrs. Mocoro. Tikang syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Department of Education o DepEd Southern Leyte Division nakapagtala ng mahigit 15,000 learners sa ginawang early registration. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jevic Epiz. Niabot na sa kapin 15,000 ka mga incoming kindergarten, grades 1, 7 ug 11 sa probinsya sa Southern Leyte ang nagpalista sa gipahigayon nga early registration sa Department of Education kon DepEd para sa maabot nga school year 2025 to 2026. Base sa datos sa DepEd Southern Leyte Division, niabot na sa 15,500 ka mga bata, kapin 10,000 ka mga lalaki o 5,000 ka mga babae ang nagparehistro sa nakaniyang eskwelahan. Matod pa ni Lorlin Malbas sa DepEd Southern Leyte Division, nga doon na sila target nga kapin 20,000 ka mga bata nga mo eskwela sa kindergarten, grade 1, 7 ug 11 nga magparehistro. Gilauman ni Malbas nga sa umaabot nga mga adlaw, daghan pa ang magpalista nga mga ginikanan para sa ilang nga mga bata. Nagasugod ang early registration niadtong Enero 25 og mulungtan kini hangtod karong Sabado, Pebrero 15. Nanginaot si Malbas nga magpadayon ang pagsuporta sa mga ginikanan sa gipahigayon nga early registration sa Department of Education. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epiz mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang Mindanao. City Hall nagbigay ng 3 irrigation pumps para sa mga Farmer Association. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Tulo ka mga asosasyon sa mag-uuma ning syudad ang nakadawat og irrigation pumps pinaagi sa Agricultural Productivity Operations Office. Ang nakadawat nga mga Farmers Association mao ang Bulwa Small Farmers Association, Bulao Ipunan Small Farmers Association ug ang Hinaplanon Farmers Association Barangay Baikingon. Nangulo sa maong turnover si Mayor Oy nga girepresentahan sa iyang spokesperson nga si John Actob, APOO Acting Department Manager Engineer Paterno Gonzales ug ang mga barangay officials. Gilauman nga ang mga irrigation pumps makatabang sa mga asosasyon nga makabaton og insakto nga supply sa panubig sa ilang pananom aron mosaka og mas maayo ang produksyon. Ang programa sa agrikultura ang usa sa mga priority agenda ni Mayor Oy aron matabangan ang mga mag-uuma sa ilang pananom og ipabati nga anaa kanunay ang gobyerno nga ilang masandigan. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay, PNP, nagpunyaging mapanatili ang kaayusan at ang integridad ng halalan sa buong lalawigan. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipaninghuwag karon ni Police Colonel Bernard Dani de Sogo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, nga mapatunhay ang kalinaw sa tibuok lalawigan. Kininunot sa iyang tinguha og laraw nga mahatag igong seguridad ang publiko og mopatigbabaw usab ang integridad sa pilihay karong bulan sa Mayo. Milutaw ang maong lakang human sa nitabong pagpangluthang sa tulo ka mga armadong kalalakinan sa usa ka 54 anyos nga mag-uma sa Barangay Nanan sa lungsod sa Payaw sa Zamboanga Sibugay niadtong Martes gamit ang tagas og kalibring mga armas.
Human madakpi ang tulo ka mga suspetsado, giduaw gilayon ni Colonel Dasugo ang Payaw Municipal Police Station para matutukan ang investigasyon sa kaso o mahatag hustisya ang biktima. Giduaw usab ni Colonel Dasugo ang mga pulis nga nagpahigayon og Comelec checkpoint sa lungsod sa CI sa Zamboanga, Sibugay aron matino ang husto og higpit nga pagpatuman sa security protocols. Ang gihimong pagbisita ni Colonel Dasugo naghulagway sa bugos nga tinguha sa Zamboanga, Sibugay Police nga mapatunhay ang hustong seguridad o masanta usab ang ilegal nga mga aktibidad sa panahon sa eleksyon period. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. National Irrigation Administration o NIA Caraga matagumpay na isinagawa ang mass signing at ang pamahagi ng mga tseke para sa Sustainable Egg Layer Production Program. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Gipakita na usab sa National Irrigation Administration ko NIA Caraga ang dili matarog nga pasalig niini sa pagpalambo sa kinabuhi sa mga lokal nga mag-uuma pinaagi sa pag-host og mass signing og pagpudapod sa mga tseke nga nagkantidad og 840,000 pesos para sa Sustainable Egg Layer Production Program. Kini nga grant gihatag adlaw Martes, Pebrero 11, 2025 ngadto sa 5 ka irrigators associations gikan sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands nga mao ang Kapalayan IA, Kilometer 13 Trinidad FIA, Mayag ISIA, Ferdinand FIA ug Diaz FIA. Uban ining hinungdanon nga suporta, kini nga mga asosasyon gihatagan na karon og gahom sa pagsugod sa usa ka panaw padulong sa maluntarong produksyon sa itlog. Kini nga pag-apod-apod sa mga pondo labaw pa sa pinansyal nga tabang kay kini usa ka testamento sa pagtuo sa niya sa potensyal sa atong mga mag-uuma ug sa ilang tahas sa pagtukod og mas maluntarong kaugmaon. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Operation Baklas ng Commission on Elections o COMELEC umarangkada na rin sa Iligan City. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan nagsasanib puwersa. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nagsugod na ang Operation Baklas sa Commission on Elections o COMELEC Iligan City nitong Miyerkules, Pebrero 12 sa Iligan City. Kininunot sa opisyal nga pagsugod sa kampanya sa mga kandidato sa pagka-senador o party list groups. Tumong nini nga tangtangon ang mga campaign materials nga gibutang sa mga ginadili nga lugar lapas sa gitakdang gidak-on o non-eco-friendly material subay sa COMELEC Resolution number 11086. Sa iyang pamahayag gipahinumduman ni Election Assistant Hazel Ann Lacson ang publiko nga mosunod sa balaod aron magpabiling limpyo ug hapsay ang dakbayan. Matud ni Election Assistant Alicia Grace Ramil, temporaryong ibutang sa kustodya sa Department of Public Works and Highways o DPWH o lokal nga kagamhanan ang mga nakumpiska nga campaign materials. Samtang kauban nini ang pagkalaylayng ahensya sa gobyerno, lakip ng Philippine National Police, Department of Environment and Natural Resources, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Iligan City Prosecutor's Office, Philippine Information Agency, Iligan Light and Power Incorporated, Iligan City Engineers Office ug DPWH. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan.